Bakit? Nakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Kaya tayo nagkanda, Nagkanito-ganito, nagkagulo-gulo na. nagkahetot-hetot, sabi nila, di ba naman? Oo. Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Opo. Coordinates din ang problema eh. Yes. Oo, nakita mo? Wala naman palang ilog doon. Oo. Pati ang Pangulo na nakalibro sa Kaya coordinates. nga, isip-isip ko na yung discrepancy between, sabi ko, between 70 meters to 400 meters. Oo. So may nawawalang river, may nawawalang lake, may nawawalang, ano, coordinates na paka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na mangungot kailan ka makailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? O, ito, bansa na lang natin, ngayon, pinag-usapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-usapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ang West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo hahangga. Oo. Tapos sasabihin nyo, ako may pangalan dito. Kayo po eh. Kayo po nagsimula ng mapa, inalis po ninyo ang KIT, tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po papayag yan. Oo. Yung kagagawan pala nila, Sa akin nila ibinibintang. Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Oo nga. Dinaya nila. Ito ay deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Sa ano? Kasi talagang ngayon sa social media, Ngayon, sobrang nagkakapano, fake news eh. sabi ko nga, kung nakikinig, yung Vice Mayor ng Gamayan, Nalayan, opo. kasi na-interview siya sa Isa pala tutunan po. sa GMA, o whatever, sa palatuntunan. Oo. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako, kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Oo, kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Oo. Pwede ba natin ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIT. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Talayan Island Group. At meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Talayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond the pag-iisip. Wala doon sa limit ng ating Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well and to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Oo. Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi na, sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economy. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ang tinanong ko uli, yung nasa sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for it. Doon niya pinasok yun. So pinagsama-sama po niya, para sa ganun, akala mo, pinagigibak ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama. Oo. Na para bagang undertake, kinakampihan niya yung si Captain Pilar. Kasi nga, yung mga sagot daw niya. Samantala na pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ko, para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea, ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap. Nasabutin na ang tangkang dito, kung na yung mga namriya, hirap na hirap siya pa kaya. Oo, yung kapitan. Talagang hindi mo ako mapagagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, yung give up yung KID. Oo. Doon niya kinuha yun. Oo. Pagkatakas naglaw siya ng marami pang mga papagpapahayan. Hindi ko po naibigay. Mukhang Ito, pakikita ko, gawa niya ito.
saan nagaling ito, babasahin ko lang. In geopolitics. At ano tayo? Sige, ipakita niya sa... Ito, itong ganito. Yes. Yan. Sige. Sige, ano po naman sir? Habang na... Sa kanya, Oh. in geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Una-una, bakit dinefine niya din yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, tama niya po. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors Oo. na gusto lang ibenta yung sarili na. Meron naman siya tinutukoy dito eh. Kasi benta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng geopolitics? Geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang... Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oh. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin in dirty politics. Ayun. In dirty, maraming politika. Oh. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinuturo eh. Pinatutungkulan na naman siya. Oh. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinefine yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Oh. Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lakson. Debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Calayan Island Group belongs to the Philippines, wala naman ako sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila eh. May not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor Atty. Batongbakat to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May sakit na pagmamalasakit ha. Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat pala isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niya ito? PMA ito PMA Military Academy, dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit ito tinatanong mo sa kanya? Ba't niya ginagawa ito? Ito pa sa Twitter, X, an earnest appeal to Justice Antonio Carpio and Atty. J. Batongbakat. Let's spare our country, especially our kababayan from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question that basic right of abode. Ano? Paano? Ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawa ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft
na hindi maliwanag, paiba-iba, hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para buuin ang issue ng flood control? Ito pa lang ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabangbayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, invest na ito ang bigyan niya ng Focus, ng pinaka-focus ng attention sapagkat itong kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyon kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman niyan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagdiliwanag sana. Para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue. May kinalaman sa masalimuot na issue na yan. Sasabihin mo na naman, huwag na kayo. Ano pakialam mo dito? Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Siyempre, baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, siyempre, baka may pakialam din po sa Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Bakit pagka pagliliwanag, nakikilam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo.